Tinuloy kita habang maaga pa sa isang pilapil na nalalatagan ng damong may luha ng mga bituin. Patihat na tayo ay maghahabulang simbilis ng hangin, ngunit walang ingay hanggang sa sumapit sa tiping buhangin. Pagdating sa tubig, mapapaurong kang parang nanginginig. Gaganyakin kita sa nangangaroong mga lamanglat. Doon ay may tahong talabat halaang kabigha-bighani. Hindi kaya natin mapuno ang buslo bago tumanghani. Ang Ilog Marikina ay sinasabing sentro sa lungsod ng Marikina. Dinevelop ang ilog upang maging pasyalan. Ngunit ang hindi alam ng marami ay noong panahon ng Espanyol, ang Marikina River ay importanteng transport route mula sa Pasig papuntang Maynila at Laguna. Dahil sa industrialisasyon, nasira ang dating malinis na ilog at naging tapunan ng basura ng mga nakatira sa paligid. Isa sa aming mga nakapanayam sa paglilibot sa gilid ng Marikina River ay si Mang Boy na 8 taon nang nagtitinda rito. Kuya, anong masasabi niya sa naging sitwasyon ng ilog bago at matapos yung nangyari sa ilog? Dati po kung ano yung ilog namin medyo mas malinis siya ng bago yung nagtindo. Pero mula nung nagtindo, marami siyang malaki ang pinagbago. Katulad po na? Katulad po yung mga ano na mga dumi natin sa paligid. Tingnan 1990s, sinikap ni Bayani Fernando na gawa ng paraan upang mapanatili ang kalinisan hindi lamang ng ilog kundi ng buong lungsod. Naging tradisyon na ang rehabilitasyon ng lungsod at ng ilog kaya naman naging Hall of Famer for the cleanest inland water ito sa Metro Manila. Ngunit sa tinagal ng panahon, marami pa rin kinakaharap na problema ang Marikina River, tulad na lamang ng janitor fish phenomenon. Ang ilog ay dating mayaman sa mga isda tulad ng tilapia, carp, catfish at mudfish. Sa kasalukuyan, dala ng janitor fish infestation na kinakain ng mga pagkain na dapat ay para sa ibang isda, hinaharap ng ilog ang isang ecological imbalance. Isa pa sa aming nakapanayam ay si Mang Efren, na isang mangingisda at lumaki na rin dito sa Marikina. Bago siya mag-undoy, maganda yung ano niya, yung pasok ng tungkol din sa tubig. Itong mga basura na to, nanggagaling na to sa mga bahay-bahay. Hindi yan dito galing sa ilog, dito sa mga bahay-bahay, mula to sa bandang itaas. Bandang sa Matayo. San Mateo, hindi talaga dito sa Marikina. Sa may Cainta. Kung mababaybay mo yung ilog ng kanal ng Cainta sa may Rodriguez, pag umaagos dito yan, tangay na rito sa ilog. Hindi ganyan dati yan, malinis yan. Malinaw pati siya, malinaw. Pero naabutan niyo po ba yung panahon na as in malinis pa siya? Oo, dito na nga ako lumaki. Oo. Meron pa dyan dating tulya, yung mga isda na ano siya, nung nasa dagat. Dito pa sa dati. Tapos yung nagkaroon ng dumi, ganyan, basura. Siyempre, nabawasan yung isda na malilinis. Pagliit pa niya, makikita niyo pa yung plastic niya sa ilalim. High tide po ba? Nakikita mo yung kabila na yan, hindi yan lupa. Puro plastic yan. Puro plastic. Hindi na siya dati kagaya nung una na puro bato. Ngayon puro plastic. Po talaga kayong nahuhuling isda? Meron nga, pagka may oras na kumakagat siya, meron hindi. Ano pong mga isda? Tilapia pa talaga. Maraming talapia dyan. Pag kaya, yung time na siya lumutang, hindi magpakita siya. Wala kang magawa. Wala yun dati dito. Dahil po ba kay BF yun?
Totoo yun. Hindi, totoo naman. Si Bayani nagpaan niya. Ang akala niya kasi malilinis niya ng janitor Kaya yung... pinakawalan. Ako kasi nakikita niya sa aquarium, di ba? Nililinis. Hindi kagaya ng salamin yung lupa. Yun ang hindi niya pinagkumpara. Ngayon, pag wining lupa, yung tubig na lumiit pa, makikita mo maraming butas dyan sa gawa ng janitor. Nakikita mo dyan, may mga butas sa mga lupa niya kasi dyan sila naglulungga eh. So, mas malaki po yung chance na gumiba kasi may butas. Oo, matitibag siya kung may butas, di ba? So delikado po ito ngayon. So, pagka hindi niligyan ng deck na ganito, Delikado. delikado pa rin siya. Ngunit isa sa pinakamalalang kaganapan na nangyari sa Marikina River ay naganap noong September 26, 2009 nang salantahin ng bagyong Ondoy ang malaking porsyento ng Marikina City. Saan man tumingin sa Marikina, bakas ang pinsala ng bagyong Ondoy. Mga isdang inanod ng ilog ngayon nagkalat sa kalsada. May refrigerator at batyang nakasabit sa mga kawad ng kuryente at makapal na putik saan man tumingin. Dahil din sa bagyo, nasira ang oil pipe ng isang factory ng papel sa Marikina. Kumalat ang bunker oil na gamit ng factory sa kalye at mga katabing gusali at tuloy-tuloy na tumagas patungo sa Marikina River. Sapagkat bumuhos ng mahigit isang buwang ulan ng Ondoy, pumutok ng mabilisan ng Marikina River System at Manggahan Floodway, kung kaya 80% ng National Capital Region ang naapektuhan. Isa sa pinakaapektado sa pangyayari ay ang mga naninirahan sa paligid ng Marikina River, nasalanta ang mga tirahan at business establishments. Makalipas ang isang taon, bakas pa rin sa paligid ng ilog ang mga basurang naipon dito. Sa kasalukuyan, sinasabing naghahanda ng local government unit ng Marikina para sa mga darating na bagyo na kasing lakas o mas malakas pa sa bagyong Ondoy. Hindi pa man tuluyang nawawala ang bakas ng bagyong ito. Makikita ang puno na naman ng basura at mga siyanggi ang paligid ng ilog. Ang mga tao hindi pa rin natutulog. Hindi na naghihintay pa at sabik pa sa mga darating na bagyo. Business as usual pa rin ang touring sa Marikina River. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, really do. We live in a beautiful world. Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown.